Good morning. Tara mabilis ang layout and design ng ating prayers for the GC guys. Using cell phone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Dito muna tayo sa ating docs apps. Open lang natin yung ating file name. 2024 December prayers for the GC. 08 December 2024. Ang ating font is Georgia. Size 14. Text color ay blue, highlight color is orange. Naka-bold, naka-italic. Ayan yung pagpipilian sa babang kulay, orange saka blue yung text. Highlight color natin is orange. X na natin yung ating format menu. Basahin ko lang. 08 December 2024 from Family GC. Yung mga gustong sumali sa Family GC guys, pakicontact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins ko, founder T. Admins Roger Pacatang, Aileen Samarin, Aiki Akma, Sarah Galingan, Nanay Elsa sa Amerika, at ang inyong lingkod, Ralph Lion Pag-Vlogs. Pakisubscribe sa kanilang mga YouTube channel. And din yung gusto sumali sa Family GC, paki-add nyo lang sa GC guys, and then i-confirm na yan ng mga admins. Dito muna tayo kay Ralph Lion Pag-Vlogs. Napansin nyo, binalik lang yung lumang prayer, pero linagyan lang ng konting design, tsaka dinamihan ng kaunti. Galing sa Google yan guys. Bali inedit lang yan ni Ralph. Pero galing talaga yan sa Google. Sabi niya sa inyo, yung mga hindi pa marunong mag-pray dyan, anuhin nyo lang yung sa Google, marami namang prayer dyan. Tapos, kasi ang pag-pray naman, napapractice naman yan eh. Hindi, ako para sa akin, magpasalamat kaya, yung pagpapasalamat natin, isang way na yan ng prayer. Yung panghingi natin ng kung ano man gusto nating hilingin kay Father God, isang prayer na yan. So, kung ma-practice nyo lang yan, makipag-usap kayo sa kanya ng taimtim, way na yan ng panalangin guys. Kahit sabihin mo lang, Father God, thank you po sa lahat-lahat. O, prayer na yan. Basta't bukal sa puso mo. Tapos sabihin mo, Father God, pagalingin nyo naman po yung, for example ako, yung mga rashes ko, yung allergy ko, pagalingin nyo naman po. So, isang prayer na yan. Ganun lang siya kasimple guys. And mag-thank you tayo sa blessings. For example, binigyan ka ng kung anong bagay ng amo mo. Isang way yan na binigay ni Father God sa iyo, ang isang tao na yun, para bigyan ka ng blessing. Kumbaga sa guys, pinapadaan ni Father God sa isang tao yung mga kahilingan mo. For example, kasi hindi naman porket humiling ka galing sa yung ibabagsak mula sa langit, hindi ganoon. Gagamit ang si Father God ng tao para mabigyan ka ng kung ano man yung kahilingan mo. Ganon yun. Kasi yung iba, ini-expect nila na yung literal talaga na na mahuhulog galing sa langit na, for example, pahingi po ng pagkain. Parang ini-expect nila na yung katulad ng panahon ni Moses na yung manna guys. Yung mga bread is babagsak mula sa langit. Hindi ganun. Sa generation natin ngayon, gagamit ang Panginoong Diyos ng tao para maibigay yun sa iyo. Ganun kasimple. For example, bibigyan ka niya ng trabaho para mayroon kang pambili. So, ganun lang siya kasimple. Bibigyan ka niya ng, for example, yung tao naman, yung sa generation natin ngayon, yung DSWD, gagamitin ni Father God ang DSWD para mabigyan yung mga nasa laylayan talaga na mga walang pambiling pagkain. So, suportahan ng gobyerno. So, ginagamit ni Father God ang government, ang good government na ito ni Bongbong Marcos para mabigyan ng kung anong pangangailangan ng mga yung mahirap talaga guys, yung wala talagang kakayanan. Pero tayo namang mga nasa middle class naman, at saka yung mga wag
Huwag na tayong makiagaw pa doon sa blessings na ibibigay para sa mga mahirap. Huwag na. Kung kaya naman nating bumili ng noodles, kaya naman nating bumili ng bigas, kaya naman nating bumili ng kung ano-ano, huwag na tayong makiagaw doon para maging maunlad na yung bansa natin, para hindi na tayo pasanin ng government natin. Kasi malaking bagay din rin yung kabawasan niya, middle class ba is kasi diba meron tayong mayaman, meron tayong middle class, meron tayong mahirap, ganun. So yung mga sa mahirap na guys, huwag nyo nang agawan ng suporta ng government. Kung makabili naman kayo ng noodles, bumili na kayo ng sarili nyo. Kasi naman natin yan tax din natin yan kung mapupunta lang sa pati tayo makikiagaw pa sa suporta, para namang ginigisa ka lang sa sarili mong mantika, ang gagawin mo na yan. Kasi magbabayad ka ng tax para sa'yo. Kaya nga yung ngayon ng government na pati middle class is bibigyan ng condominium. Kasi diba sobrang mahal talaga ang condominium. So ang gagawin ng government is subsidize yung malaking halaga para bumaba ang bayarin ng mga middle class. So as long as may trabaho ka, middle class ang tawag sa iyo, guys. As long as may trabaho ka na kaya mong sumuporta, middle class ka yan. Hindi yun talagang wala kang trabaho na talagang katulad ng mga sobrang matanda na hindi na kaya yan magtrabaho, diba? So yan ang sinusuportahan ng government na wala na talagang kakayanan. Kaya nga ngayon, pati middle class gusto ng tulungan din ng government. So dyan tayo babawi. Kasi tayong mga middle class, hindi natin kaya yung kondo na mahal. Meron ng government na sasalo. So, diba? At least lahat pantay-pantay na tutulungan. Pero doon sa mga, sa mga noodles, yung sa DSWD, ganyan, huwag na kayo makiagaw. Kaya nyo namang bumili ng 10 noodles. Diba? So, wag na kayo makiagaw doon. Bayaan nyo na yan sa mga mahihirap talaga. Para lahat tayo pantay-pantay na uunlad. Dati kasi, kaya nga ako talaga dati nahihiya akong makipilas pagka December na ganito. Siyempre, also na yung pilahan na yan sa mga sa mga yung pamigay ng government. Inaano ko talaga, iniisip ko kagad na nahihiya akong pumila kasi parang pakiramdam ko aagawan mo pa yung mahihirap. Kasi mula nung sinabihan ako na dahil sa kanila lang to yung feeling ko na ibig sabihin tingin ng government may kakayanan akong bumili ng mga noodles, ng bigas, ng mga kung ano-ano binibigay ng government, diba? Yung nakapak na guys. So ibig sabihin nakikita nila na may kakayanan ka. So, mula noon, nahihiya akong pumila sa mga ganyan. Kasi, feeling ko, inaagawan ko sila. Inaagawan ko yung mga mahihirap na na yun na nga lang ang ibibigay, tapos aagawan mo pa, diba? So, parang napakabad naman. Kaya, kung kaya nyo naman, guys, wag na. Okay. Daldal ako ng daldal. Hindi ko pa binasa sa inyo yung ano ba yan? So, edit muna natin to. Hayaan mo na. Namali pala ako ng screenshot nito. Okay, 08. Binaliktad lang. 08 December 2024 from Family GC, Ralph Lion Pagubo Vlogs. Yung pag-format ko ba, nabaliktad. Si Princess Dayan Channel nasa huli tuloy. Hayaan mo na lang. Pagpasensyahan nyo ng mga kag-GC ko. Thank you, Lord, for the many blessings you have bestowed upon me, even though I am undeserving. As I stand in your presence today, I pray for your blessings upon my life today. Give me this day my daily bread and bless my work, my studies, and my family. Almighty and merciful Father, protect and guide me throughout this day. May all that I lay my hands on be successful. In Jesus' name I pray. Amen.
Dito naman tayo kay Princess Dayan Channel. Ito yung sinasabi ko na baliktad ko, guys. Dapat mauna yung YouTube name ni Princess Dayan Channel, kaso nasa huli na siya. Hayaan mo na lang. As is, na-design na lang yan. Isipin niya na lang na-design yan. Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. So, basahin nyo na lang yan sa Biblia, guys, ayon sa inyong lingwaheng naiintindihan. Dito naman tayo sa slides apps. Bilisan na, ubos na oras ni Ralph. Slides apps, basahin natin yung ating repost prayers. Kung anong date, doon kayo pumunta. So, dito tayo sa slides number 8. Sa dami ng slides, guys. Kasi last year pa yan. So, edit lang natin. So, dito na tayo sa ating repost prayers. Basahin ko lang. Princess Dayan Channel. And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount, and the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud, and the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. And Moses went into the midst of the cloud, and got him up into the mount, and Moses was in the mount 40 days and 40 nights. Exodus chapter 24 verse 15, 16, 17, and 18. Dito naman tayo kay Esperanza Tintero Gutierrez. Paki-follow sa kanyang Facebook account. Good morning. Therefore, I tell you, whatever you asked for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark chapter 11, verse 24. Praise the Lord. Ang buhay ko, sakto lang. Ang importante, marunong tayo makontento, magpasalamat sa Diyos kung anong meron tayo. Ayan guys, makontento tayo. Kasi yung iba, sa sobrang greedy, kung ano-ano pang hinihiling, ayan, napipilitan silang magnakaw kasi hindi nila kaya. Tapos, kahit mayroon na sila, sobra pa rin silang, ano yan guys, di kasakiman na yan. Greedy na kasi masyado yung mga ganyan. Kung nakikita niyo yung mga mayaman na sila at nating tingnan, pero nagnanakaw pa rin sila, diba? Greedy. Kasakiman sobra. So, dito na tayo sa kay, last year, what time I am afraid, I will trust in thee. Kay Princess Dayan Channel yan. Psalm chapter 56 verse 3. Kay Ralph Lion Pagbubublog, Misler Proverbs chapter 13 verse 3, he that is shammer over his mouth guards his nephews, but he that openeth wide his spatayim lips shall have ruin. Okay, yung Hebrews niya yan guys, pag di nyo maintindihan pa rin, punta na lang kayo sa Bible, Proverbs chapter 13 verse 3. Okay, dalhin na yan sa ating storage. Ako na nito magpasa guys sa ubos na oras ko. Sobra-sobra na. Okay, nandito na siya. Bye everyone. God bless.